Mga ka-creepy Pinoy, ako si Baltazar at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga nakakakilabot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para lagi kayong una sa mga sariwang kwentong katatakutan na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Sa gabing madilim at tahimik, isang inosenteng kwarto ang magiging saksi sa isang nilalang na hindi inaasahang magiging bahagi ng kanilang bangungot. Handa na ba kayong sumama kay Clarissa at Ethan sa isang nakakapangilabot na pakikibaka sa isang tikbalang na hindi lamang basta kwentong bayan? Sa paglubog ng araw, tahimik na inaayos ni Clarissa ang kwarto ni Ethan. Pinapalitan niya ang mga kurtina, sinisiguradong walang sulok na madilim at may nakasinding maliit na lampara sa gilid ng kama. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa maliit na espasyo. Habang maingat na inilalatag ang komportabling kumot at unan, sinimulan ni Clarissa ang kwento tungkol sa tikbalang na may diin sa mga matang nagmamasid sa dilim. Ethan, anak, ang tikbalang ay mahilig magmasid sa mga batang gising pa kahit hating gabi na. May naong sabi niya, ang kanyang tinig ay nagtatago ng isang hindi maipaliwanag na pangamba. Tila walang takot si Ethan, ngunit makikita ang pag-aalala sa mga mata ni Clarissa. Oras na para matulog, Ethan. Huwag na nating hintayin na dumating siya dahil gising ka pa, dagdag niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Kinabukasan, sa hapagkainan, puno ng kuryosidad si Ethan habang kinakain ang kanyang agahan. "Nanay, ano bang itsura ng tikbalang?" tanong niya. Ang mga mata ay kumikislap sa interes. Ngunit sinagot siya ni Clarissa na isa lamang itong kasabihan at walang tikbalang na tunay na nag-e-exist. "Kwento-kwento lang yan, anak. Kumain ka na," ani Clarissa. Pilit na itinatago ang kanyang sariling takot. Ang kuryosidad ni Ethan ay tila isang binhing itinanim sa kanyang isipan. Ngunit hindi niya alam na malapit na itong umusbong sa isang bangungot na magbabago sa kanilang buhay. Sa sumunod na gabi, ang katahimikan ng bahay ay biglang napunit ng isang kaluskos sa kwarto ni Ethan. Napabalikwas si Clarissa mula sa kanyang pagkakatulog. Ang dibdib ay mabilis ang tibok. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto ng kwarto at doon niya nakita ang isang nilalang na may katawang kabayo at mukhang tao. Nakatayo sa tabi ng kama ni Ethan, ang mga matang nagmamasid ay tila mga sulo sa dilim. Sa takot, mabilis na niyakap ni Clarissa si Ethan at tumakbo sila palabas ng bahay. Ang kanilang mga paay tila hindi ramdam ang lupa. Ang nilalang ay tila naglaho sa dilim, parang usok na naglaho sa hangin. Sa himpilan ng pulisya, pilit itinatago ni Clarissa ang kanyang panginginig. "Nakita ng anak ko ang magnanakaw. May suot na maskara at mahaba ang buhok," kwento niya. Binabago ang tunay na anyo ng nilalang na kanyang nasaksihan. Ang mga pulis ay nagtala, ngunit makikita sa kanilang mga mata ang pagdududa. Ang panginginig ni Clarissa ay hindi lamang dahil sa takot, kundi pati na rin sa lihim na kanyang tinatago. At sa bawat segundo na lumilipas, ang lihim na iyon ay nagiging mas mabigat, nagbabadya ng mas malalim na kadiliman na nag-aabang sa kanila. Sa bawat gabing lumilipas, hindi mapakali si Clarissa. Bagamat napapalibutan ng bagong sistema ng seguridad, ang kanilang tahanan ay hindi na naging kanlungan ng kapayapaan. Palagi siyang lumilinga-linga, sinusuri ang bawat sulok ng bahay na parang may nakatagong panganib sa bawat anino. "Ano yan? Sino yan?"
Paulit-ulit niyang tanong sa sarili, ang kanyang mga mata ay hindi mapirmi, laging may hinahanap na hindi niya matagpuan. Si Ethan, sa kabilang banda ay tila walang kamalay-malay sa nagbabadyang panganib. Naglalaro pa rin siya, tumatawa, ngunit isang umaga, nang siya'y gisingin ni Clarissa, hindi na siya makapagsalita. "Anak, anong nangyari? Bakit hindi ka makapagsalita?" Pag-aalala ni Clarissa habang niyuyugyug si Ethan, ngunit walang lumabas na salita mula sa bibig ng bata. Walang makapagpaliwanag sa biglaang pagkawala ng kanyang boses, kahit ang pinakamahusay na doktor at psikolohista ay nagkibit-balikat lamang. Sa kanyang pagkabahala, lalo pang naging paranoid si Clarissa, nakakarinig ang mga yabag at bulong na tila ba nagmumula sa kung saan-saan. Sa kanyang pagkabahala, nagdesisyon si Clarissa na i-isolate sila mula sa mundo. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon sa labas, tinakpan ang mga bintana, at sinimulan ang masusing pagsusuri kay Ethan tuwing linggo. "Kailangan kong protektahan ka, Ethan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo," bulong niya habang mahigpit na niyayakap ang anak. Ang susunod na eksena ay magiging isang paglalakbay sa mas malalim na bangungot. Sa isa sa mga pagsusuri, nanginginig ang kamay ni Clarissa habang hinahanap ang tibok ng puso ni Ethan. Pinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib ng anak, ngunit walang nadama. "Ethan, anak, bakit ganito?" tanong niya, puno ng takot at pag-aalala. Lalo pang nadagdagan ang kanyang pagkagulat nang matuklasan niyang wala ng tainga si Ethan. Tila ba hindi ito nagkaroon ng mga ito, na parang isang manikang hindi kumpleto ang pagkakagawa. Sa isang madilim na sulok ng kwarto, muling lumitaw ang tikbalang, ang nilalang na nagdala ng sindak sa kanilang tahanan. Ngayon nagsasalita na ito gamit ang boses ni Ethan, isang malamig at nakakakilabot na tinig na naglalahad ng nakakagimbal na katotohanan. "Ako ang lumikha sa kanya, Clarissa, mula sa mga bahagi ng aking sarili. At dumating na ang oras para bawiin ko ang mga ito," sambit ng tikbalang habang si Clarissa ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang sumunod na kabanata ay maghahayag ng isang mas malagim na realidad, isang pagtuklas na magbabago sa lahat ng kanilang kinagisnan. Habang nakatitig si Clarissa sa kanyang anak, unti-unti siyang nakaramdam ng isang kakaibang lamig na bumabalot sa buong kwarto. Tila may hindi nakikitang puwersa na dahan-dahang humihila kay Ethan patungo sa kawalan. Ang bata, na minsan ay puno ng sigla at tawa, ngayon ay tila isang aninong unti-unting nagiging malabo na para bang tinatangay ng hangin. Nakatulala si Clarissa, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa bawat sandaling lumilipas, ang mga larawan ni Ethan na nakapaskil sa dingding ay nagiging blanko, isa-isa, tila binubura ng isang hindi nakikitang kamay. Ang mga laruan na dati rito'y nagkalat sa sahig ay naglalaho na parang bula, at ang mga alaalang puno ng kulay at buhay ay tila hinuhugasan palayo, na parabang ang kanyang anak ay hindi kailanman umiral sa mundong ito. Ang puso ni Clarissa ay puno ng sakit at pagkalito, habang ang kanyang realidad ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Walang natira kay Clarissa kundi ang blangkong dingding kung saan dati-rati may mga masasayang larawan ni Ethan. Nakatitig siya ron, ang kanyang isipan ay tila isang malawak na karagatan ng kawalan. Hindi na maalala ang mukha ng anak na kanyang inaruga. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng isang hindi may paliwanag na bigat, at ang katahimikan ng bahay ay sumasakal sa kanyang diwa. Si Andrea, na may malasakit na kaibigan,
ay hindi mapigilang magpahayag ng kanyang pag-aalala sa pagbabago ng ikinikilos ni Clarissa. Sa tuwing magkikita sila, napapansin niyang laging may luhang nagbabadya sa gilid ng mga mata ni Clarissa at ang mga problema sa pagtulog ay tila nagpapahirap sa kanya gabi-gabi. Clarissa, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hindi ka na katulad ng dati. Puna ni Andrea habang magkasama silang umiinom ng kape sa sala. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagnanais ni Andrea na magkaroon ng anak, bigla silang nakaramdam ng isang kakaibang lamig na pumapalibot sa kanila. Ang lamig na iyon ay may daladalang pamilyar na sensasyon, isang presensyang dati nang naranasan ni Clarissa. Si Andrea na noon ay may ngiti sa labi habang nagbabahagi ng kanyang mga pangarap. Ngayon ay may bakas ng pag-aalangan sa kanyang mga mata. Clarissa, parang may kakaiba dito sa bahay mo. Sambit niya, ang boses ay halos pabulong. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, isang anino ang dumaan sa labas ng bintana at sa mga mata ni Andrea ay may bahid ng takot na tila nagpapahiwatig ng isang nakakakilabot na posibilidad. Ang serye ng kababalaghan na akala nila'y tapos na ay maaring hindi pa pala natatapos at maaring magsimula na naman sa kanilang paligid. Ang hanging dumaan ay tila nagdala ng isang bulong, isang babala na ang kadiliman ay hindi pa tuluyang lumisan. Mga ka-creepy Pinoy, natungayan natin ang bangungot na hindi lamang sa dilim sumisilip kundi sa mismong puso ng ating mga takot. Salamat sa pakikinig at tandaan, ang kasamaan ay maaaring magtago sa pinaka-inosenteng anyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat ka dahil baka sa susunod, ikaw na ang bida sa ating kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na upload, mga ka-creepy Pinoy. Magandang gabi o magandang bangungot.